ay nakakabangha yung kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Nakaka-inspire, no? Ah, wag po kayong alis at sisimulan na po natin ating pagninilay ng salita ng ating Panginoon sa umagang ito. Kaya babasahin ko po ang ating salmo ng makalawang beses katulad ng dati. Basahin ko po ito sa wikang Ingles at babasahin ko rin po sa wikang Tagalog. Kaya handa na po natin ang sarili upang ang pagkain ng buhay ay tanggapin po natin. Hindi lamang sa pagitan ng ating tenga, sama na po natin ang ating buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa at buong lakas. Beloved sisters and brothers, it's Wednesday today. Wednesday of the second week in ordinary time. And today we are remembering Saint Agnes, a virgin and a martyr. And our psalm reading will be taken from chapter 144 of the book of Psalms, verses 1 to 9 and 10. Our responsorial psalm is, Blessed be the Lord, my rock. Let me say that again. Blessed be the Lord, my rock. Blessed be the Lord, my rock, who trains my hands for battle, my fingers for war. My refuge and my fortress, my stronghold, my deliverer, my shield in whom I trust, who subdues my people under me. O God, I will sing a new song to you. With a 10-string lyre, I will chant your praise. Beloved sisters and brothers, the word of the Lord. Thanks be to God. At ating pong salmong tugunan, ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ulitin ko po. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang puon na aking sanggalang. Sa pakikibaka, ako ay sinanay, inihanda ako upang makilaban. Matibay kong muog at tagapagligtas. At aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. O Diyos, may awitin akong bagong-bago. Alpay tutugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob at iniligtas mo si David mong lingkod. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon sa umagang ito, no? Sapagkat muli na naman tayong nagising na taglay po ang kalakasan, no, na nagmumula sa Diyos. Lakas ng katawan, lakas ng pag-iisip, lakas ng ating espiritu, no, na laging pinalalakas ng Diyos upang tayo ay maging handa sa labanan, di po ba? At ito po ay paalala muli sa umagang ito na meron po tayong kaaway, no? Hindi tao, no? Hindi tao, kasi ang tao, iibigin po natin siya. Maging kaaway natin, dapat makipagbati tayo, iibigin natin. Yan ang kaloob ng Diyos, di ba? Pero ang kaaway po natin ay mga demonyo, mga espiritu, no? Na hindi natin nakikita. At
makapangyarihan sa lahat. Kaya kailangan po natin ang lakas na nagmumula po sa Diyos. Kaya wag hihiwalay sa ating Panginoon. At bago po natin pagnilayan, ituloy ang pagninilay ng mensahe ng ating Panginoon. Kasama po, napaganda rin po ng ating Ebanghelyo. No? Pakinggan muna po natin ang awit na ito. No? Huwag kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Oh, praise God. Narinig niyo po yun? Diba? Ang kataga na, ang salita na huwag kang mangamba, di ba? Do not be afraid. Ay paulit-ulit po na mababasa natin sa banal na aklat, no? Sa Bible, ng no less than 365 times. No? Yan po ang sabi ng mga Bible scholars. 300 times the word do not be afraid, no? Ay mababasa mo sa Biblia. No? Kaya ito po ang pinaka-importante na mensahe po ng ating Panginoon. Dapat lumakad tayo sa ibabaw ng mundong ito na taglay natin ang pananampalataya sa pag-ibig po ng Diyos. Not only in His love, but also in the faithfulness of His love. Di ba? God is faithful. Today, tomorrow, and forever. Yun po ang dapat matutunan natin. Di ba? Katulad ng natutunan din po nitong salmista natin sa araw na ito. No? Ano sabi niya? Blessed be the Lord, my rock. Siya ang aking sandigan, siya ang aking katatagan, no? Who trains my hands for battle, my fingers for war. No? Sa totoo lang po, God is always preparing us, no? To face our enemies, and we will never face our enemy alone. Hallelujah! And that's the good news. Di ba sabi ng Panginoon, I will fight for you. Narinig niyo po yun? I will fight for you. All you need to do is just keep still so that you may know that I am God. I am omnipotent. I am almighty. And I am your friend. I am your father. I am your companion. I am your protector. I am your shield. I am your rock. I am your salvation. Ano sabi ng salmista? Blessed be the Lord, my rock, my refuge, my fortress, my stronghold, my deliverer, my shield in whom I trust. Do you trust God? Diba? If you trust God, why are you afraid? Diba? Ba't ka natatakot? Kung nagtitiwala ka na mahal ka ng Diyos. Brothers and sisters, sa February 14, diba? It will be our 30th anniversary, di ba? Pangtatlong dekada na nakasama po natin ang Diyos. Since 1996 and up to now, di ba? Narito pa rin tayo. At ang ating victory na ito, ang ating tagumpay na ito, na nakapanatili tayo sa Diyos for the past 30 years, ay hindi po pwedeng i-attribute sa atin. Hindi po nanggagaling sa atin ito, di ba? Ang ating kakayahan, ito po ay nagmumula sa Diyos na nagnanais na hindi ka na mapawalay pa sa Kanya. Sapagkat kilala ka Niya. Alam niya na mahina ka pag wala siya. Alam niya na wala kang laban kay Satanas pag ikaw ay lalayo sa Kanya.
Kaya ito ang pakiusap ng Panginoon. Ito ang pakiusap ng Panginoon sa umagang ito. 'Di ba? Kung matagal ka nang hindi nangungumpisal, kapatid, go to a priest. Ask God to forgive you. The priest will intercede for you. At alam na po natin, binigyan sila ng authority to forgive sins. Kaya nga may simbahan na iniwan ng Panginoon dahil alam niya na mahihina po tayo, 'di ba? At alam niyo po, no, ang kalakasan ay nagmumula po sa Diyos. At uulitin ko po 'yun. Our ability to fight and to defeat our enemies are from God. Hindi po galing sa atin, 'di ba? Kaya wag sana tayo maging mayabang, 'di ba? Kaya nga kung tayo nakakapagsimba araw-araw o more than 4 times a month, hindi po natin ito pinagmamayabang, 'di ba? Kundi ito ay pinasasalamatan natin sa Diyos. It's God, no, it's the Lord, no, who enables you to do His will, brothers and sisters. Ulitin ko po, it's God. No? It is the Lord who enables you to do His will. Kaya ka nakakapagsimba ay dahil binigyan ka ng kakayahan ng Diyos. Kaya pasalamatan natin lagi ang Panginoon in all circumstances and everything that we can do and we do. Give glory to God, di ba? Si Lord yun, hindi tayo. At alam niyo po, bago ko ibigyan si Sister Sherin, no? Ang ating pong santo ngayon ay napaka-inspiring, no? Kasi batang-bata siya. She's only 12 years old, no? Isipin mo, 12 years old and he offered her life to God, no? Martyr po siya, no? Mas binabuti pa niya, no, na mamatay kaysa madungisan ang kanyang dangal. 'Di ba? Sapagkat nilaanan niya ang kanyang buong buhay, ang kanyang buong pagkatao para sa Diyos. Sana all, no? Sana ganyan po tayo. Parang si Saint Dominic Savio, ang gustong-gusto ko kay Saint Dominic Savio, sabi niya, death rather than sin. 'Di ba? Death rather than sin. Mamatay na ako kaysa magkasala pa ako, 'di ba? Mas gusto ko nang mamatay kaysa magkasala ko. Mas gusto ko nang masagasala ko ng tren kaysa magkasala pa ako sa Diyos. Hallelujah. Ganon din si Susana, 'di ba? Sa ating Old Testament, 'di ba nakita siya ng mga elders, 2 elders na gusto siyang gusto makipagtalik sa kanya. Pero dahil nga si Susana po ay tapat sa pagmamahal sa Diyos, alam niya na masama ang makipagtalik sa hindi mo asawa, she refused. Yun pong hinihingi ng 2 elders ng kanilang relihiyon, di ba? So she resisted their sexual desire, di ba? Kaya anong sabi tinakot pa siya, sabi ganon, pag hindi ka papayag sasabihin namin na nahuli ka namin dito sa garden na nakikipagtali ka sa hindi mo asawa. Anong sabi ni Susana? Mas gusto ko nang mamatay kaysa magkasala ako sa Diyos. Wow! Hallelujah! Woo! What a beautiful soul, no? Ni Susana. Ganon din po si Agnes. Si Agnes was only 12 years old. No? Nangyari po ito 300 years after the Lord died, no? Or resurrected. Went back to heaven. 300 years AD. And there was a girl pa ito kasi 12 years old, sister siya, no? 12 years old. At ang kaligayahan niya ay magdasal ng magdasal at she wanted to be a virgin because sabi niya, ako ay para sa Diyos. Diba? Ang buhay ko ay para sa Diyos. Pero ang dami po nagkakagusto sa kanya dahil maganda siya, 'di ba? Ang dami nag-o-offer na sa kanya ng marriage at mga mayayaman pa at makapangyarihan sa lipunan, 'di ba? Kaya pero pinili po niya na makapanatili, no, sa Panginoon, 'di ba? Alam niyo po ang ginawa sa kanya, 'di ba? She was dragged to a brothel, 'di ba? Kasi mga powerful po yung nagkagusto sa kanya, 'di ba? Talaga kinaladkad siya, dadalhin siya doon po sa
sa bahay ng mga yung mga binabayaran na babae, no? Yung mga pinupuntahan ng mga lalaki kung nangangailangan sila ng sexual act by paying yung mga babaeng binabayaran. Binitbit po siya doon. Naked! She was dragged. Naked! Sa streets. Para ipahiya lang siya, para i-persecute siya for being a Christian. Kasi po yung si Diocletian, yung pong emperor hari dati dito sa Rome, ay talagang galit sa mga Kristiyano, di ba? Kaya he ordered the persecution of all Christians. Kaya nasama po si Agnes. Si Agnes po ay galing sa isang Kristiyanong pamilya. Napag-initan po siya. Pero hindi po niya inalintana, di ba? Mas ginusto niyang manatili sa Diyos. At alam nyo, maraming miracles na nangyari, no? Mayroon pang nanligaw sa kanya, no? Na gusto siyang halayin, no? Isang makapangyarihan din, no? Pero pinotektahan siya ng anghel kasi God was with her. At alam nyo, namatay yung naghalay sa kanya. Pinagdasal pa ni Agnes na mabuhay. At nabuhay nga, no? Nabuhay. That's how powerful the prayer of Saint Agnes, brothers and sisters. Pero hindi natapos doon ang persecution sa kanya. Alam niyo, katulad ni Abednego, di ba, ni Shadrach, nilagay sa isang pugon. Sa isang pugon o sa isang apoy, no? Para to be burned to death. Para masunog siya hanggang mamatay. By miracle again. Hindi siya nasunog. She was fully protected by the Lord. Hanggang ang pinakahuling ginawa sa kanya, pinugutan na lang siya ng ulo. At alam niyo po, habang pinupugutan siya ng ulo po, mas baligaya pa siya na mamatay, 'di ba? Kaysa siya ay magkasala. Kaya sabi nga po, ito ang last words ni Saint Agnes eh. He who choose me first for himself shall receive me. 'Di ba? Unang pumili ang Diyos sa akin, kaya tinatalaga ko ang sarili ko para sa Diyos. At sabi pa niya, why are you delaying, executioner? Let this body perish. Hallelujah. Sabi niya yun doon sa pupugot ng ulo niya. Ba't ang tagal mo naman gawin? 'Di ba? Ang trabaho mo, gawin mo na. She was happy to die for the sake of her faith, brothers and sisters. She died happily for the sake of loving Christ, diba? Of dedicating her life to Christ, of confessing her faith that she believes in Jesus. Handa siyang mamatay para sa Panginoon. Kaya ang tanong ko, what about you? What about you? What about me? Diba? Am I ready to die for the Lord? Sana all, diba? Sana handa tayo lagi sa bawat saglit ng ating buhay. Sa Sino Ako family, diba? Let us live our life like Saint Agnes. No? Number 1 lagi si Lord. Kahit nasunugin pa siya, diba? Kahit kaladkalin pa siya na nakahubad, hindi magbabago ang kanyang isip. Mananatili akong Kristiyano hanggang sa huling hininga ko. Brothers, sisters, napakaganda. Ang ating ebanghelyo, no? Ang ating first reading, di ba? Ito yung laban ni David, di ba? Kay Goliath. Ang ganda rin ito. Isa rin sa paborito natin ito. Siguro naman, lahat alam na natin ang kwento ni David. Mayroong isang balahiganting tao, no? Na warrior. Ang laking tao niya, no? Kaya, tawag sa kanya, giant, di ba? Kaya, fully geared siya, di ba? Puro bakal dito, tsaka, ang laki ng espada niya kasi malaking tao siya, eh. Malaki yung pananggan niya. Talagang walang makatalo sa kanya. Kaya, lahat ng labanan, talo ang bayan ng Diyos. Lagi na nanalo ang mga Philistines or Philistines.
Kasi Philistine po si Goliath, di ba? At wala nang gustong lumaban pa sa kanya. Kahit si Saul, yung hari noon, ay takot din kay Goliath. At merong lumabas na isang bata, si David, galing sa bundok dahil siya ay isang pastol. Sabi ni Saul, anong gagawin mo? Sira ulo mo. Ang dala mo lang tirador. Anong ilalaban mo dyan? Marunong ka ba, nakipaglaban ka na ba sa digmaan? Hindi pa po, sabi ka na. Pero marami na po akong nakalaban ng mga hayop, na mga maging leon, sabi ko. Uuso ay hinarap ko dahil taglay ko kasama ko lagi ang Diyos ng Israel, ang Diyos ng mga Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Kung ang mga leon walang magawa sa akin, naniniwala ako na hindi rin ako pababayaan ng Diyos sa labanan na ito. Kaya, humingi po siya ng pahintulot na siya ang haharap dito sa higanteng to. And indeed, with just a small stone, he killed the giant, brothers and sisters. Kaya if you have a faith, even just a small seed, no, you can kill the giant, brothers and sisters. Walang higanteng problema kung naniniwala ka na ang Diyos mo ay mas malaki kaysa anong higante pa sa buhay mo. Ano bang kinatatakutan mong higante sa buhay, kapatid? Mawalan ka ng trabaho? Mawalan ka ng asawa? Diba? Mawalan ka ng kung ano-ano, ng pera? Si David, dahil sa pananampalataya niya sa Diyos, hinarap niya ang pinakamalaking higante sa buhay ng bayan ng Israel. At siya ang nagwagi. Dahil ba siya ay may kakayahan? Hindi po. Ang kakayahan niya ay nagmula sa Diyos. Hindi niya pinagmalaki yung batong maliit na hawak-hawak niya. Ang pinagmalaki niya ay ang Diyos na malaki kaysa sa higante na kinaharap niya. Sana ganun din po tayo, mga kapatid. May we have the faith of David. May we have the faith of Saint Agnes. Saint Agnes din kasi bata din, di ba? Ay, si David, when he faced Goliath, bata din siya. Kaya nga, ini-invite ko kanina si Sister Ardea, Hyacinth, sabi ko, bagay na bagay sa inyo ang mensahe para sa araw na ito. Ito ay mga bata na nag-alay ng kanilang buhay sa Diyos. Katulad nyo, mga bata pa, no? Ay nag-uumpisa kayong maglingkod sa Diyos, di ba? Kaya wag mo isipin na bata ka pa, wala kang magagawa, wala kang maiko-contribute para sa Diyos. Hello, si David, bata pa. Si Saint Agnes, bata pa. She was only 12 years old. And she offered her all to God. Sa ating ebanghelyo, di ba? Nakita naman natin, mapangyayari ng Diyos ang lahat ng bagay, di ba? Itong baluktot ang kamay, di ba? Kahit na tinutulog sa ang Panginoon, buong tapang niyang ginawa ang dapat gawin niya, di ba? Kahit na alam niya na this will cause his death. Alam niya na galit at iisipan na siya, pinagpaplanuhan na siya ng mga relihiyosong tao na ipapapatay siya dahil naiinggit sa kanya, dahil mas sikat si Jesus kaysa doon sa mga relihiyosong tao. Alam niya ang isipan ng tao. Alam niya na all of these good things that he is doing will cause his death on the cross. And yet, hindi rin natakot si Jesus na harapin ang kanyang kamatayan. Kung ito ang kailangan gawin ko para mabigyan ko ng kaluwalhatian ng Diyos, ang Ama sa langit, gagawin ko. Kaya kapatid, handa ka ba? Handa ka ba? Yes, mahirap. Kahit ako, hindi ko mapapangako. It's only by God's grace. Sana loobin ng Diyos na makapanatili tayo sa Kanya kahit ano pang unos ang kaharapin natin sa pamamagitan ng lakas at pananampalataya na nagmumula din sa Panginoon. Amen. Okay, at bigyan ko po ng daan para makabati po sa inyo ang ating dalawang kasama ngayon sa umaga ito. Sister Cheryl, good morning. Thank you sa paghabol mo. Galing ka na ba sa dentista?
Opo, galing na ako. Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito nga, sakit pa ipin ko. Hindi ako masyadong makapagsalita. Wala. Good morning po, Sister Katrina. Tsaka po sa mga taong nakatunghay po rito ngayon. Magandang umaga po sa inyo. Ganun din po sa inyo, Brother Jun. Yeah. Good morning po. Good morning. Sister Kat, thank you for joining. Good morning, Brother June. Good morning, Sister Cheryl. Sa mga kapatid po natin, brothers and sisters, good morning po. Thank you, Lord, at nakahabol. Huli man din ay ang magaling nakakahabol din. So, ayun, Lord, thank you at pinagkaloob niyo naman po ang pagkakataon na to na makibahagi ng sa ating mga kapatiran at also mapakinggan din po yung mga gospels na lagi po nating isa sa pinakamalagang parte ng pag-join po dito sa ating live stream sa umaga sa Almusal mo. Thank you, Brother June. Yeah. Yeah. So anong masasabi mo, Sister Cher? No, ano bang naranasan mo no na katulad ng naranasan ni David, ni Saint Agnes, 'di ba? Na nailagay ka na parang meron kang malahigante na obligasyon na parang hindi mo kaya pero nakayanan mo rin, di ba? At bigyan kita ng clue para hindi ka mahirapan. Yung pagtatag natin ng Sino Ako family dyan sa Gipo. That was a gigantic endeavor, no? Parang something na kahit ako mismo I was in disbelief, no, na mangyayari. Pero nangyari. Di ba? At katulad mo, para ka rin sa David, di ba, na sino ba naman ako, no? I'm still young, di ba? Wala akong masyadong alam tungkol sa Bible, and yet nagtiwala ka sa Diyos. Sabi nga natin, kung galing ito sa Diyos, mangyayari. Di ba? Kaya, go ahead, sis. Hindi po, yun nga po, Brother Jun. Yung binasa ko kagabi ko pa po yan nabasa, yung gospel, tsaka yung, about yung kwento kay Goliath, kay David and Goliath. Yung reflection ko po sa kinukwento niyo po, Brother Jun. Yeah. Parang parang yung problema po yung David tsaka si Goliath. Pero sa akin po, para sa mundong ito, yung haharapin din natin problema, di ba? Yes. Sa buhay, harapin mong problema. Gano'n man yung kalaki. Pero yung tiwala na yung, pag nagtiwala ka sa Diyos, parang nga po yan parang walang malaki sa taong, yung nakakakuhin nga daw, di ba? Ibig sabihin, sa madaling sabi, kahit gano'n pa yung problema natin, basta pag binigay natin talaga yung pagtitiwala natin kay Lord, talagang lahat gagaan po ang mga sitwasyon. Yan po yung ko. At saka yung faith po na sinasabi yung sa gospel po natin, yung nagtiwala po yung may problema po sa kamay, di ba? Parang yung pagtitiwala niya, Brother John, di ba? Makikita mo talaga na yung tiwala po tiwala lang yung faith niya, yon. Yung faith po talaga yung pinangahawakan ng taong may sakit na sa yung sa kamay. Yeah. Kaya para sa akin, Brother Jun, yung kanina nga habang nag-message ka, sasali ba ako? Parang gano'n di ngayon. Yeah. Kasi alam niyo naman po, lately talagang may nararamdaman talaga ako na sa sarili ko, masakit po yung ipin ko talaga, grabe. Pero, ayan, dahan-dahan po na natatanggal na po yung pain. Kaya wala rin po akong ganang magsalita kahit nga sa telepono talaga wala kasi masakit di ba? Kasi kaya masakit ang problema sa ipin dahil malapit sa utak yan Kaya ramdam na ramdam yan ng utak mo. Pero habang katulad nga yung tinawagan ko nga yung hipag ko dahil dentista nga yung asawa ni Ronald, di ba? Yeah. Sabi niya gano'n, hindi ka uminom ng gamot, hindi kasi ako mahilig uminom ng mga pain
Deliver. Hindi po. Kaya sabi niya, ang lakas doon ng tolerance ko sa sakit. Yeah. But anyway, Brother Jun, yung kanina bang sinasabi niyo, di ba? Parang yung grace na sinasabi niyo, Brother Jun, hindi talaga makakaya ng tao kung wala talaga yung grasya na ibibigay ng Yes. ating Panginoon. Kasi Yes. talagang ganun din po yung lagi kong pinapanalangin talaga na madaling madaling makipag-commit, Brother Jun. Yeah. Katulad po yung makikimag-commit tayo, madaling magsimula. Pero yung pananatilihin mo yung tagal. Mahirap yung din relasyon yun. mo. Yun po yung pinakamatagal eh. Yung sustenance, pananatili, yung sustain. Paano mo Paano natin na mapapanatili? i-sustain? Para din po yan yung faith po natin eh, di ba? Madaling magsimula eh. Yeah. Ang daling pumasok sa isang Pero, sitwasyon. di ba sabi nga, what comes up will always go down. Pero yung pagiging sustain, yung pananatili, yun ang kailangan natin ng Diyos. Opo. Minsan ko na itong narinig kay Brother Rico, napakadaling pumasok. Minsan mainit tayo. Di ba? Pero lahat tayo, pero ayoko yung salitang tao lang. Pero mararamdaman mo. Kasi hindi naman tayo si Lord eh. Hindi tayo perfecto. Di ba? Makakaramdam din tayo ng ups and down natin sa buhay. Kaya nga tayo may tinatawag na problema. Pero yung sustain po natin, yung pananatili natin, katulad ng kahapon po may tao akong kinausap, di ba? Sabi niya, siya ano ka pa ba, yung kaibigan ko po sa Tokyo kasi baka by February, pumunta po ako ng Tokyo dahil meron po akong appointment. Yun. Sabi ko, baka magkita tayo. Sabi ko, gano'n. So, naitanong niya, Brother Jun, na habang tinanong niya po ako, sabi ko, oo naman, wala ba sa itsura ko? Sabi ko, hindi ko nga rin to sukat maisip na makakapanatili talaga ako. Sabi ko, ang lagi ko lang naman hinihingi, yung grasya ni Lord na ipanatili niya talaga yung init sa akin. Kasi, di ba, Brother Jun, without Him talaga wala tayo eh. Sabi ko, yun din yung pinaliliwanag ko sa kanya. Nagsisimba ka ba? Sabi kong ganun. Sabi niya, yun nga, magsisimba ka, pero yung mga taong nakasimbahan, makikita mo, sabi kong ganun. Hindi naman sila yung pinunta mo dyan. Sabi kong ganun. Mag-focus lang tayo. Sabi Alam mo ganun. kasi yung mga, those who are not able to do their obligation, diba? Parang, naghahanap lagi ng excuse eh. Kasi, yung mga tao kasi yung nakikita ko, pakialam mo sa mga tao, pakialaman mo yung kaluluwa mo, 'di ba? Yung problema mo yung problema mo sa relasyon mo sa Diyos, yun muna ang problemahin mo bago problemahin mo yung kapwa mo, 'di ba? Eh kung dahil sa kanila na sila ay hindi sila seryoso sa paglapit sa Panginoon, gagayahin mo rin sila, anong saysay noon? Anong maitutulong sa iyo, 'di ba? Di ikaw iba, 'di ba? Kung sila ay wala silang focus kay Lord, at least ikaw mag-focus ka kay Lord para baka sakaling sa pamagitan mo ay matuto sila. Diba? Yun nga, habang kinakausap ko siya, sabi ko magsimba ka, sabi ko ganun. Sabi niya parang hindi ko pa kaya siya. Kasi sabi niya ganun sa akin. Sabi nagkukwentuhan kami, Brother Jun. Kwentuhan lang po to kasi ikaw, maluwag ka naman sa buhay. Sabi kong gano'n, alam mo ba? Sabi kong gano'n, nung una, nag-share na lang po ako sa kanya, Brother Jun. Sabi ko, alam mo bang, yung una akala ko. At saka kung hirap ka sa buhay, lalong may dahilan ka na magsimba para matulungan ka ng Diyos na makaluwag-luwag ka. Hindi, nga po siyempre yung pananaw po talaga ng mga, let's say, hindi pa masyadong open-minded para sa salita ng Diyos, yung believe po nila, ibang-iba. Kaya sabi kong gano'n, Brother Jun, habang kinakwentuhan ko po siya, sa tingin mo, siguro, successful ako, Ako rin, sabi ko, sa tingin ko ng una, isa ako rito siguro sa nakarating ng Japan, na masasabi kong siguro nag-success ako. Dahil, alin ba, nakabili ako ng bahay dito, o may sarili akong sasakyan.
Ang sinabi ko sa kanya, Brother John, hindi, pero hindi pala yun lahat. Ngayon, masasabi kong successful ako sa buhay. Sabi ko, alam mo kung bakit? Mas nakilala ko pa ang Diyos ng mas malalim. Ngayon ko masasabi na successful ako kasi unti-unti na nakalapit po ako kay Lord na hindi niya ako pinabayaan. Hanggang yung gantong edad ko, nakahabol pa rin. Parang inaisip ko po na walang nauuna, walang nauhuli. Kaya sabi kong gano'n, alalahanin mo yung mga sakripisyo sa atin ni God na ibinigay sa atin, nagpapako siya sa krus para lang tayo mailigtas. Sabi kong gano'n, hindi natin masasabi na yung successful ng buhay dahil lang sa naging magtagumpay tayo. Masasabi mo na successful ka sa buhay kapag nakilala mo ng mas malalim si Lord. Amen po. Amen. Kaya dyan, sa mga kabataan dyan, no, na nakikinig, naman, sabi nga ni Saint Ambrose, no, you are never too young to testify, no, to Jesus Christ as your Lord Savior and as your treasure. No? You're not too young to become a witness, no? Para ipaalam mo sa lahat, no, how important God is in one's life, di ba? Kaya maging buhay na patutuo tayo, no, na tayo ay nagmamahal sa Diyos at nararanasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Sister Kat, praise God. Ay, good morning po ulit. Thank you, Lord. Brother June. Teka. Ito yung witness, no, na naranasan niya lahat ng bagay. He experienced it all, no. Naranasan niya yung point of desperation, no, na talagang parang wala nang meaning para mabuhay pa, 'di ba? 'Di ba? Kaya yan po yung that was before Christ, no. Kaya nga ang ganda nitong sumali si Sister Kat kasi he's a living witness, no, na kung anong klase ang buhay na nasa Diyos at saka wala sa Diyos. Pag wala talagang liwanag sa iyo, maisipan mo magpakamatay, 'di ba? Pero pag nga kay Lord ka, andyan pa rin naman ang problema, 'di ba? May mga problema pa rin dumaraan, pero binibigyan ka ng katatagan ng Panginoon dahil alam mo na hindi ka pababayan ng Diyos, na alam mo na pagtatagumpayan mo. Kasi pangako ng Diyos, He will not allow you to be tested beyond your capacity to endure. 'Di ba? Ibig sabihin, tutulungan ka ng Diyos na malagpasan mo yan, huwag ka lang mag-give up, manalig ka lang, nakasama mo siya sa problema. Amen. Amen. Thank you po doon, Brother June. Ang reflection ko dito sa gospel natin, Brother June, itong story ni David and Goliath. Nung maliit ako, it's parang ano lang siya nababasa mo lang siya na parang lang siyang fable or yung mga usual na kinukwenta sa atin sa school. Pero nung time na yun, hindi ko pa talaga naiintindihan. Pero yung sinabi ko kanina talagang importante bakit kailangan mong mag-join dito sa live stream is because ang daming matututunan. Ngayon ko lang na-realize, Brother June, na relate ko yung buhay ko kay David and Goliath. Kasi for me, si Goliath is either, ang unang inisip ko, parang yung sakit ko, yung depression yung personality disorder ko. Pero mas na-realize ko, si Goliath is ako. Paano ko nasabi, Brother June, na ako? Kasi po, yung dating ako, yung salbahing ako, yung dating si Catherine wala kay Lord, yung si Catherine galit sa mundo, walang ibang inisip kundi paano maghigante, magsalita ng hindi maganda sa kapwa, kung ano yung sinasabi nila sa akin masakit, gusto ko mas 3 times or mas hihigitan pa, hindi ako magpapatalo. Pero dito sa gospel natin, na-realize ko pala na yung dating si Goliath yung dating ako na ngayon na-relate ko na yung sarili ko kay David. Kasi Brother June, maliit man, kumbaga nasa simula pa ako ng stage para kumbaga yung spirituality, batang-bata ka pa. Totoo po, kahit ganito na edad ko, sabi nga po nila, 'di ba, it's never too late. Kahit matanda ka na pero
iba talaga yung maihahabol mo pa or talaga makikilala mo pa talaga si Lord dan tumanda ka hanggang mawala ka na dito na lang sa mundo at hindi mo talaga nakikilala si Lord. At the same time ay hindi ka rin nakakapag-reflect sa mga kasalanan ginawa mo. So para sa akin, yung maliit na Goliath, which is ako nagsisimula pa lang ako kay Lord ngayon, ang kalaban ko napakalaking si Catherine ng old version ko na top notcher kay Taning po talaga dati. So, ang laki ng struggle, Brother Jun, even yung mga tao sa paligid ko, sinasabi lang kay Goliath, ang liit-liit mo, hindi mo kaya yan, malaki yan. So, parang sinasabi, ako rin mismo before sinasabi ko, hindi ko na kaya ang buhay ko, Lord, kunin mo na ako, bigay mo yung buhay ko sa mga tao naghihingalo sa ospital, Lord, hindi ko na kaya mabuhay, pagod na ako, lahat na nangyayari sa akin is because yung kasalanan ko. But then, yung ngayong Katrina, which is, nakikita ko yung talagang yung lakas na pinagkapitan ni David sa kahit maliit siya, yung napakaliit na bato which is nagsisymbolize kay Lord. Maliit lang yan, maliit man yung faith mo kay Lord, pero napaka miraculous niyan. Kumbaga, maliit man ang faith mo kay Lord, pero kumapit ka lang. Amen. Simulan mo ng mahinang kapit. Si Lord, mas kakapitan ka na maigi. Hindi ka niya bibitawan. Habang nararamdaman mo yung pagkapit ni Lord sa'yo, mas lalong kumakapit ka kay Lord. Ngayon, ipararamdam sa'yo ni Lord kung ano yung difference ng dating buhay na wala ka sa Kanya versus ngayong buhay na meron ka. Dati iyak na ako ng iyak dahil ang dami kong pinagdaan ng hindi maganda. Lahat ng pain, galit sa magulang, galit kay mama, galit sa mga kamag-anak ko, sa mga kapatid ni Daddy. But then ngayon, mas ang iniiyak ko na lang, Lord, thank you, binigay mo sa akin yung mga challenges na yun kasi hindi ako magiging ganito at kalapit sa'yo kung hindi mo pinarana sa akin yung ano. Sabi nga nila, die on your old self. Pag nabuhay ka at binigyan ka ng another chance ni Lord mabuhay, bubuhayin ka niya, nakilala mo na siya. So ngayon, ang iniiyak ko na lang, Lord, thank you Lord sa mga lahat ng mga blessings sa bigay mo sa akin. Mas masarap palang umiyak kasi nararamdaman ko kung gaano mo ako kamahal, hindi mo ako pinababayaan. Yung dating, ang dami kong hinihingi mga bagay na akala ko ikasasaya ko. Akala ko yung love mararanasan ko sa ibang tao. Kaya nga, na-down best ako nadapa sa lalaki, Brother Jun eh. Yeah. Pero, ngayon, yung love pala na hinihingi ko, na kay Lord lang. Hindi Amen. yung sarili ko eh. Hindi dahil gusto ko muna simulan mahalin yung sarili. Sabi nila, simulan mo muna mahalin yung sarili mo. Hindi, simulan mong mahalin si Lord, kapatid. Amen. Pag natuto mong mahalin si Lord, dun mo marirealize na kung gaano kanya mahal at gaano mo dapat mahalin ang sarili mo. By then, mas mamamahal mo yung mga tao nasa paligid mo. Yeah. Kasi Brother Jun, kung nung face-to-face nakita ko mismo actual, parang nakita ko yung sarili ko kung paano ko atakihin doon sa kapatid nating sinusumpong ng depression ng time. Yung muntik magpakamatay, Brother Jun, nakita ko yung sarili ko sa kanya. Gustong-gusto ko siyang yakapin, na gusto ko safe. Si Sister Mavic kasama natin ngayon. Nakikinig siya. Ayun po, sis. Gustong-gusto kitang yakapin po nung mismo nandun sa face-to-face. Gusto kong sabihin sa'yo na, yan yung lumang ako. Sinusubok at talaga hanggang ngayon sinusubok ni Taning na talagang tapusin ang buhay. Laging pag may nararamdaman tayong mabigat, parang feeling natin lahat parang ng solusyon lagi magpakamatay. Yes po, Brother Jun, para matapos na lang lahat, tapusin mo yung buhay. But hindi. Sis, ang talaga pong ang nagtawid sa akin kung bakit ako nandito ngayon hanggang ngayon po sa lahat ng atake na meron ko. Lahat ng suicidal na ginawa ko is Lord. Si Lord lang po talaga. Kaya Brother Jun, ang inaano ko na lang ngayon na talagang paghigpitan pa ang kapit. Kung yung dating si David, gusto kong maging si Goliath, pero si Goliath na mas makapit pa kay Lord. Ganong kalaking Goliath na yung maliit na bato na pinanlaban ni David kay Goliath, gusto ko yung isang boulder na talagang pangkakapitan ko na si Lord, yung napakalaki talagang bato na nakikita ko, Lord, eto, hindi ka na maliit sa akin, pero napakalaki mo na parang kahit anong hina ng kapit ko, hindi ako makakabitaw kasi talagang mas matatag na yung pinagkakapitan ko ngayon. Kaya po, brothers and sisters, lagi po nating tatandaan na lahat ng dumating sa atin sa buhay natin, hindi yan ibibigay ni Lord ng hindi natin kayang paglampasan. Napaglampasan ko, mapapaglampasan nyo rin po. Marami pang dadating ngayon, ang dami dumadating sa akin na problema na hindi dahil akong may gawa yung mga ibang taong nasa paligid ko, but then mas magaan na ngayon kasi mas
ramdam na ramdam ko yung kapit at pagmamahal ni Lord na hindi na talaga ako bibitawan. Kaya po lagi lang kapit, mga brothers and sisters. Kaya po natin hanggat meron tayong support system, hanggat nandito po si Brother June, ang mga kapatiran natin, ang Sino Ako family natin, hindi lang kung mga mahal natin sa buhay kaya natin pagkapitan, mas tutulungan po tayo ng Sino Ako Charismatic Group na para mas mapalapit tayo kay Lord at wag bibitaw. Like nga po yung sinasabi ni Sister Cheryl, ganyan din po ako, Sister Cheryl, ng bago. Sabi nga po nila, naglulumiyab. Fire burning ang ano ko talaga kay Lord noon, hanggang umabot pa ako sa pinsan ko, pinagpe-pray over ko sa ospital, di ba Brother June? Pero nawala. Biglang nag-subside yung init na yon. Itetest po rin pala. Itetest tayo lagi ng kalaban, pero hindi ako binitawan ng mga kapatiran natin dito. Hindi ako binitawan ni Brother June at talagang hindi ka sa ibang religion, i-denounce ka na nila eh. Di ba Brother June, tatalikdan na nila yung ano mo, yung pagiging member mo sa kanila. Pero dito talaga, ilalaban nila tayo hanggang talagang maging mas matatag pa tayo kay Lord. Kaya Brother June, maraming salamat po, brothers and sisters. Thank you po sobra at hanggang ngayon nandito po ako at hindi niyo po ako binibitawan. Most especially, thank you Lord kasi talaga naman, ang laki po ng binago mo sa buhay ko. At ang laki po talaga ng hindi lang dahil sa kung ano yung mga blessings na pinapakita mo sa akin. Mas na-realize ko na lahat pala ng hirap na ibubuhos mo, susuklian pa rin ni Lord yan. Pero ang pinakamahalaga doon is yung faith sa Kanya. Dapat siya ang lagi nasa una sa lahat. Thank you po, Brother June. Thank you, brothers and sisters. Thank you, Lord, palagi. Thank you po. Praise God. No? Straight from the mouth of the horse, di ba? In other words, somebody who has experienced desperation, no? Na siguro nakailang beses na rin nakaranas before Sino Ako Life, no? Hindi, meron ding siguro during time, hindi mawawala kasi yan no? Yung mga malahiganting problema na parang ano to Lord, di ba? Parang may pag-asa ba ako, di ba? May pag-asa bang malagpasan ko to? Kaya nakakatuwa po kasi no na we hear it directly from a person no, na parang tingin ko kasi kay Sister Kat parang resurrected siya no? Dating patay no? Dahil wala siyang Diyos sa buhay dati, pero ngayon alive na alive siya. Alive na alive yung faith niya, 'di ba? At anong masasabi natin? By the grace of God, 'di ba? By Thank the you, Lord. love of the Lord, by the mercy of the Amen. Lord. Thank you, Lord. Yeah. Amen. Talaga grabe. Ganon din Sisters Cheryl 'di ba? Puro na lang material na buhay ang inatupag niya, no? When she went to Japan, 'di ba? Kala niya doon niya matatagpuan ng kaligayahan sa material na stability, but after all, no? May mga experiences tayo na minumulat ng Diyos tayo sa katotohanan na kung hindi mo i-focus ang puso mo at isipan mo sa bagay ng mga makalangit, no? All things are all but temporary, 'di ba? Yung asawa mo, temporary 'yan, lahat. Bahay mo, kotse mo, temporary lahat 'yan. Pero ang Panginoon, siya ang mananatili. Siya yung pinakamatatag sa lahat. Kasi kung sa Diyos ka nakahawak, hindi siya mawawala, 'di ba? Pero kung sa material na bagay ka nakahawak o sa tao ka nakahawak, lahat 'yan mawawala sa iyo, 'di ba? What if kung wala na sila sa iyo? Saan ka ngayon pupunta? Pero si Lord, kahit kailan, hindi yan mawawala sa iyo, 'di ba? Hindi kanya iwanan. Siya ay mananatili magpakailan pa man. Sister Cheryl? Brother June, no? Yung sinasabi niyo po talaga, yung pananatili talaga, Brother June. Talaga kasi ako nga, sabi ko, pinukwento niyo kanina na talagang na-experience ko po talaga yan na sabi, yung umaga nga, ginagawa akong gabi, yung gabi ginagawa akong iba. Para akong kabayo, no? Yung, yung laging naghahabol, gano'n. Yung habol ng habol sa buhay. Pero makakapagod, Brother June. Yan lang po ang masasabi ko sa inyo sa mga taong mga nakatunghay po ngayon. Mapapagod ka lang talaga, kakahabol. Kakahabol at kakahabol. Kasi ako po, talagang na-experience ko talaga yung kinukwento naman ni Brother June.
talagang naka-experience ko po yan na mapapagod ka lang talaga sa kakahabol ng buhay. Pero kapag inuna mo talaga si Lord, talagang brother John, no? Kasi yun talaga, brother John, yung maibabahagi ko lang po talaga sa mga taong nakikinig po talaga dito sa mga kapatid natin na huwag po nating isipin na mapalad si ganito kasi meron siya, mapalad si ganito kasi lahat nasa kanya na. Lagi niyo pong isipin kung ano yung kakamtan niyo po, lagi lang po tayo magpasalamat. Kasi kung maroon nga silang ganun, pero katulad yung ikwento ko lang po, brother John, ikwento ko lang po, isingit ko lang na kasi yun nga, may bago na naman ako, may trabaho po nga na binigay sa akin na grabe, brother John, nakikita ko po sa ospital. Sabi kong ganun. Sa mga tao po nakikinig ngayon, matuto po tayo talagang magpasalamat. Yung mga nakikita ko po, brother John, sa hospital, na ang yayaman po nila, brother John, talagang yung nakikita mo yung nasa loob ng yung aparato, nasa loob na ng kwarto nila. Ako sila lang mag-isa. Ibig sabihin po nun talaga, brother John, mayaman po yun eh. Pero tignan mo po, hindi po sila may marami silang pera, marami silang pambili. Pero wala po silang lakas makakain. Kaya po, bakit ko na ikukwento sa inyo to? Marunong matuto po tayong makontento. Yes. At magpasalamat. Kung ano po yung nakakamtan natin, lagi lang po pasasalamat. Huwag na po tayo humiling ng sobra-sobra. Yung makasama nyo lang po yung pamilya ninyo, yung na sabay-sabay po kayong kumakain. Yeah. Sobrang blessing na po yun. Kahit na maliit yung bahay mo, basta kasama mo yung pamilya mo. Totoo po yan. Alam niyo po, Laki-laki nga lang. I know what Sister Cheryl is saying eh. Kasi sila marahil wala silang idea, no? Sa ibang bansa po kasi, most especially sa Japan din, no? Parang doon sa Amerika eh, no? Kaya sa Amerika, pag tumanda ang magulang nila, nilalagay nila sa home for the aged eh. 'Di ba? Kasi sa kanila, parang abala na sa kanila yung matanda. Wala na akong panahon para mag-alaga diyan kasi busy ako eh. 'Di ba? Nakahabol ako ng pera pangbayad sa mga utang ko, sa credit cards ko, sa loan ko sa pambayad sa bahay. Kaya wala na akong panahon sa tatay ko matanda. Ibibigay ko na lang yan sa sa home for the aged. Ganon din po sa Japan, no? Imagine kasi sila Sister Cheryl, siya caregiver, no? Isipin mo yung matatanda po doon sa home for the aged, halos wala nang dumadalaw yon, 'di ba? Parang inaantay na lang mga anak nilang balitaan na nila ako kung wala na yung tatay ko, ha? 'Di ba? Parang mag-isa na lang doon sa home for the aged. 'Di ba? Wala na siyang makausap, 'di ba? Or katulad na sinasabi ni Sister Shea, nasa hospital, hindi katulad natin Pilipino kasi pag nasa hospital, hanggang maaari nga nilalagay natin sa private ward, 'di ba? O private room para andun ka rin makikitulog. Sa kanila wala eh. Pag may sakit ka, mag-isa ka talaga sa buhay mo. 'Di ba? Walang dadalaw sa iyo kasi busy yung mga anak mo, busy yung asawa mo. 'Di ba? Kaya nag-iisa ka, may nakatusok sa yung mga karayom at saka kung ano ng mga tubo na nakatusok sa iyo, mag-isa ka, 'di ba? Pero ikaw, hindi mo na-appreciate, 'di ba? Yung buhay mo, puro reklamo ginagawa mo. Ilagay kaya kita sa sa ICU. Bawal ang kamag-anak doon sa ICU, 'di ba? Mag-isa ka doon, 'di ba? Kaya brothers, sisters, baka matagal na hindi ka nagpapasalamat sa Panginoon. Nauna, magpasalamat ka na. Tama, Sister Cheryl. Go ahead, sis. Ayan nga, sa sobrang dami ko na pong nakita, brother John, na may sakit. Talaga, sabi kong ganun, Lord, sabi kong ganun. Alam niyo, brother John, nahabag po ako talaga. At the same time, nagpasalamat talaga ako na ang galing pala. Kasi nagreklamo tayo ng reklamo sa buhay. Sila nga, di ba, yung mga nakaratay, di ba? Hindi, may nakita po ako, brother June, batang-bata po, tapos, yun nga, siguro may cancer po yata. Kaya, sabi ko, di ba, nagrereklamo tayo, kompleto naman yung mga kamay natin, yung paa natin, wala tayong nararamdaman. Pero marami tayong needs, wants sa buhay na, di ba, reklamo ka ng reklamo.
Kaya po, kung bakit ko sinasabi sa inyo to, matuto po tayong magpasalamat talaga. Magpasalamat ka dahil wala kang sakit. Amen. Mayaman nga sila, pero ang dami naman nilang sakit. Di ba po? Yun yung talagang yung realization ko na. Tapos ako, ikukwento ko po sa inyo. Ang malaki nga yung bahay. May second floor, hindi naman kami nakikita ng mga anak ko minsan. Di ba? Dahil ganun din po, marami sila akong bayarin. Di ba? Di ba? Parang, pero ang pinagkaiba, brother and sisters, Meron ka ang Diyos, laki- meron ka Diyos sa buhay. Yun, exactly po. Na mas madali kong madali ko po siyang kapag nakakaramdam po ako ng lungkot at Yun. pagod. Kung ano man ang kakulangan ng mga taong nakapaligid sa iyo, pinupunuan ng Diyos. Yun ang Amen. difference. Opo. Yun po yung pinagkaiba kung bakit ko sa inyo na ikukwento to. Kaya mapalad po tayo dahil meron po tayong tinatawag na malalapitan. Hindi man tao, hindi natin nakikita si Lord, pero yung tiwala at pananalig mo na, Lord, ikaw na pong bahala sa akin sa bawat yugto ng buhay na dadaan sa buhay ko. Amen po. Sister Kat. Nakakatawa ng puso. Nung first time ko nakasama si Sister Cheryl, napaka-kabado pa niya. Talagang mag-talk. Pero ngayon, iba po talaga humipo si Lord na yung gagawa siya ng paraan para talaga maka-inspire ka sa mga kasama natin. Kaya Sister Cheryl, ako po talaga nakikita ko si Mama pag sa iyo po. At talaga namang malaking pasasalamat po talaga na nandito ako sa ating samahan. Pero ako, Brother June, ang inaano ko po talaga ngayon katulad kanina bago ko may nag-complain po kasi dito, may talyer daw kami dito sa subdivision. Same village kasi kami nila Sister Cherry. So yung kapitbahay po yata naiingayan pag nagagawa sila dyan. So ako kahapon, nagising ako na parang na-bothered ako kasi biglang may nagpunta taga homeowners. Pero kanina pinuntahan ko, sabi ko talaga, Lord, bago siya lumabas, Lord, bigyan mo po ako isang pakumbabang puso at talagang tulungan mo po sana ako na hindi ako makapagsalita ng hindi maganda or magmataray. Kung ano po yung dating ako, Lord, wag po sana lumabas ngayon dito sa kausap ko. Yung ganun, brother, yung marirealize mo lang talaga yung ano ikaw dati, pero kung paano ka binago ni Lord ngayon. Kaya brothers and sisters, wala po talagang edad na pinipili kung kailan mo gustong bumalik kay Lord. Si Lord mismo magpupunta sa iyo kung saan ka dapat niya ilagay. Si Lord mismo magbibigay ng tamang pagkakataon. Sabi nga niya, divine intervention. May perfect timing lahat si Lord kung anong gusto niya mangyari sa buhay mo. Kung ngayon matatanda na tayo bago tayo namulat. Ang suswerte nga po ng mga kapatiran natin, ng mga bata. Pag face to face nakikita ko yung mga kapatiran natin, nag-ingit ako, sana nung maliit ako, ganun din pala ako nung aga ako nakilala si Lord. Pero tayo naman po talaga tayo mga matatanda at may mga edad na talagang hindi tayo pinabayaan ni Lord, na talagang huli man talaga, matatanda man pero hindi tayo pababayaan ni Lord na matapos ang buhay natin na hindi natin siya nakikilala. Kaya matinding kapit lang po talaga mga brothers and sisters, and sama-sama po talaga tayong pagtulungan ng isa't isa na paglabanan ng kalaban. Ang maidadasal ko na lang po talaga talaga, Lord, ano man pong pagsubok na ibibigay niyo sa amin, ano man pong mga karamdaman na mapagdadaanan po ng mga kapatiran, sinaman po sa amin sa Sinaw Family, tulungan niyo po kami mapaglampasan at talaga pong mas mapalakas at mapalago pa po itong Sinaw Family namin. Maraming salamat. And yun nga po, Brother June, thank you Lord palagi. Yun na lang po talagang bukang bibig natin. Hindi mo kailangan hilingin kay Lord, mararamdaman mo na lang na kusa niyang ibibigay sa iyo kasi alam niya deserve mo yan. Magtiwala lang. Amen. Thank you po. Yan. Iwanan ko po kayo ng nakasulat sa Revelation chapter 2. No? Ito ang wika ng Panginoon. Do not fear what you are about to suffer. Beware, the devil is about to throw some of you into prison so that you may be tested. And for 10 days will have affliction. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. Hallelujah. Praise God. Tayo po yung manalangin. Do not let your heart
hearts be troubled, do not say afraid. It is really I whom you see. I offer you now my peace. I have waited for this moment to be with you again. In my heart. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, narito kami para magpasalamat sa iyo muli, Panginoon. Sa umagang ito, Lord, sa presensya mo, sa pagitan ng live stream na ito, sa pag-ibig na nadarama namin, Panginoon, sa sandaling ito, sa ligaya, Lord, ng aming puso, dahil sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat, Lord. Thank you. Thank you for Sinoco family. Thank you for the love that we always experience, Lord, through our sisters and brothers. Lord, alam ko, Lord, na kaligayahan mo ang kami lumigaya. Kaya alam ko din, Panginoon, na mga may sakit naming kapatid ay tutulungan mo rin na makaranas ng kaligayahan sa magitan ng pagbigay mo ng mapaghimalang kagalingan sa mga sakit ng kanilang katawan o kaluluwa o espiritu, Panginoon. Lord, ang mga kapatid namin na nasa pagsubok, Panginoon, alam ko naman, Lord, ay sinasamahan mo sila. Kaya alam ko din, Panginoon, na kung ano man pagkukulang ng aming kapwa, Lord, ay dariyan ka para puluan mo lagi, Lord. And with you around us, with you with us, Lord, wala na kaming hahanapin pa. You are more than sufficient, Lord. Your grace is more than sufficient, Lord. Kaya, Lord, salamat. Thank you. Thank you for your love. Thank you for loving us. At sana, Panginoon, kami makapanatili sa iyo at makapaglingkod sa iyo, hindi lamang sa panahon na gusto namin, kundi sa panahon na gusto mo, Lord. Kaya thank you, Lord, and we will always praise and bless you, Lord. Through your grace, we will remain with you and in you and for you. We ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Kita niyo yan? I love you, sabi ni Lord. Okay. Sister Shea, tsaka Sister Shea, sige, paalam ka na. Sige. Sige po, mauna na po ako magpapaalam. Pansamantala lang. At, yun nga po, marami pong salamat sa mga nakatunghay po. Thank you, Lord. May nararamdaman po man ako pero nakapag-inspired po ako at nakabahagi po ako ng nakatunghay po at nakabahagi ako at nakapagbigay sa inyo ng inspiring word para sa inyo. Sister Kat, i-add po kita sa Facebook. Yes po. Yeah, Brother Jun, bye-bye po. God bless you. Salamat po. Thank you. Thank you po sa inyo. Bye, Sister Cheryl. Nanonood ngayon si Sister Rose. Si Sister Rose, mami mo nanonood. Batiin mo. Ayun, ma. Number 1 fan ko po talaga. Ma, love you. Brother Jun, thank you po. At talagang, sabi ko talaga kanina, bilisan ni Johnny. 10 minutes, kailangan nasa bahay na dapat ako. And yun, Lord, thank you, Lord, palagi. Brother Jun, pag kaya po talaga, kailangan nakasama. Alam ko naman eh. Alam ko naman. Salamat po, brothers and sisters. God bless po. Laban lang po. Kapit kay Lord. Thank you, Lord. Thank you, Brother Jun. Thank Bye you, po. sis. Thank you. Thank you po. Okay. At napasasalamatan ko na ang mga talagang nagsusumikap na makapanatili sa Panginoon, no? At narito po ang mga pangalan nila, yung mga nag-love, nag-like, nag-care. Ang mga sumusunod, Sister Tina, and of course, si Brother Boyet, no? Good morning sa inyo. Sister May Arellano, and of course, si Brother Rico, sigurado andyan din yun. Sister Julie, tsaka si Brother Anthony Padua, Sister Tess, tsaka Brother Ariel Pingol, Brother Sed, tsaka Sister Jinky, Sir Adjel, ganun din, si Ginoong J. Cruz, nakita ko rin kanina, kasama din po natin. Sister Irene DRM, good morning sis. Sister Amita Flores, Brother Edwin Doroquel, Sister Bing Martinez Dadap, hello kay Brother Arman, kay Ardea,
kay Aifa, hello, tsaka si Ria, and of course, Sister Aida Mendoza Johnson, Brother Arnel, tsaka Sister Joe Alejandro, Sister Maricel, hello kay Tara. Yan, sabi na nga, kasama si Brother Rico, Sister Leticia Tariela Villaluz, Sister Fe, at saka Brother Cas Pakatula, Sister Rosalie Medalia, hello sis. Si Brother John Cabrera, hello John. Sister Lilia, tsaka si Brother Roger Año Nuevo. Sister Ami Aquilisan Suelto, hello kay Brother Romy. No? Si Brother Dandan Isguera, hello kay Sister Loli, tsaka kay Brother Valentino Isguera. Sister Cielo Cuarto, tsaka si Brother Rene. Sister Cora Gamutin. Sister Margie, tsaka Borromeo Santos, tsaka Sister Ka, Brother Manny, Sister Maria Banyes, Sister Mavic, Parian Fluffy. Good morning, Sister Mavic. Keep on praying, no? Para hindi naman tayo pababayaan ni Lord. Kaya we only need faith, even as small as a mustard seed. At maniwala kayo, kahit anong kalaking bundok yan, no, ay mawawala din yan in God's time. Sister Rose Picayo, hello kay Brother Elmer. Brother Oliver Ilade, and of course, Sister Maricar. Brother Amir Tupas, and of course, Sister Glo Tupas. Sister Opel Oclarino Espanyol. At si Sister Melly Mori, hello kay Yuto, and of course, kay Aki, no? At Brother Jonathan Villanueva, Sister Gay Reyes, Sister Jocelyn Raquel, kay Brother Edwindo Raquel, Sister Eden Bravo, Sister Josie Alfaro, Johnny Brabs, good morning bro, Sister Sally Egos, Sister Senber Adar, Sister Talitz, Sister Karen Easy, Sister Miraflor de la Cruz, Brother Danica, Sister Candice Palileo, Sister Alicia Anyosa, Sister Ellen Rojales Padayaw, Sister RCJ Pedulardo Fredo, Brother Jesse Cruz, and of course, si Sister Cherry Cruz, at si Nana, Sister Nana Chang. Good morning, Sister Nana Chang. Sister Liberty Kagiwa. Sigurado may hawak na naman siyang translator na si Sister Nana Chang. Haponesa po kasi ito. Best friend ni Sister Jackie Kanaya. Si Brother Rick Coronel, hello kay Sister Pinks. Sister Olive Saludes, hello kay Brother Romy Saludes. Sister Connie Herrera. Sister Sue Lianyo. Brother Julie Rombines. Si Iman Oyales, hello Iman. Sister Virgilo, pray po natin Sister Virgie, si Brother Janlo, Sister Tess Balestero, Sister Chris Geronimo, kapit sis, malalagpasan lahat. Pangako ng Panginoon yan, hindi ako nangako diyan para sa iyo. Pangako ni Lord yan. Magtiwala ka sa Panginoon, katulad ng pagtitiwala ni David, no? At natumba niya ang malahigante na kinatakutan ng bayan ng Israel. Sister Terry Bando, Sister Hyacinth Ayesa Roque, good morning sis. Ito parang mga batang naglilingkod at nagmamahal sa Panginoon. No? Let's pray for for the youth, no? Na Sino Ako Family Youth. Sir Jacqueline Poliarca, Sister Encar Tolentino, si Brother Lito de los Reyes, Sister Nita Satparam, Sister Agnes Salazar, Sister Yoni Ramos Ondoy Camado, Sister Marilyn Arellano, hello sis. At si Sister Finas Castasus, batay ko na rin si Brother Esti. Si Ate Ligaya, ganon din si Brother Willie Ting, si Brother Roderick, at saka Sister Jean de la Cruz na rin. Kaya ito po ang inyong malingkod, Brother June Cabrera, nagpapasalamat muli sa inyo sa inyong pagsama sa umagang ito. Tandaan po natin, no? Sa buhay, kailangan lang po natin ay pananalig at pananampalataya sa pag-ibig at katapatan ng Diyos. Higit sa lahat sa kanyang kapangyarihan upang malagpasan natin kahit ang
mga malahiganteng pagsubok na darating sa ating buhay. God bless everyone. Bye-bye. Si Kristo ang sandigan, di mag-iiba. Si Kristo ang sandigan, di mag-iiba. Kasintatan ng kabundukan, di mag-iiba. Si Yahweh ang sandigan, di mag-iiba. Si Yahweh ang sandigan, di mag-iiba. Kasintatan